Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang kasal nila Francine at Charles. Kasalukuyang nagda-drive si Trixie patungo sa opisina ng kanyang ama, ang Sebastian Logistics Inc. Nang mapansin niya ang isang sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba at mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng kotse. Natatakot siya sa isiping baka masamang loob ang sumusunod sa kanya at gawan siya ng masama. Hindi masamang mangyari iyon lalo na at tumataas ang crime rate dito sa bansa. Pagkalabas niya palang kanina sa school napansin niya na ang sasakyan na iyon na sumusunod sa kanya. Hindi niya lang binigyang pansin sa isiping. Baka magkapareho lang sila ng tinatahak na daan. Kung saan naman nagtino na siya at walang ibang inatupag sa loob ng isang taon, kundi bahay at school lang tsaka naman maisusunod-sunod sa kanya ngayon. Nakakatakot kaya iyon. Gusto niya na ng tahimik na buhay. Iyong buhay na malayo sa sakit at gulo. Yes, iyon ang naging buhay niya matapos ang kasal nila Kuya Charles niya at Francine. Hindi niya na din pinursu pa ang paghahabol kay Dominic dahil noong last silang nagkausap, diretsahan nitong sinabi sa kanya na wala siyang mapapala dito. Hindi siya mahal nito at kahit na durog siya noon, wala siyang choice kundi tangapin ang lahat. Walang hiyang lalaki. Pagkatapos siyang pagsawaan para siyang isang basahan na itinapon na lang. Lalo siyang nasaktan nang sa mismong bibig mismo ni Francine niya narinig na may dinidate na daw na ibang babae si Dominic. Para siyang namatayan noon. Ilang gabi niya ding lihim na iniyakan ang tungkol sa bagay na iyon. Hangat maari, ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang namagitan sa kanilang dalawa ni Dominic. Ayaw niya nang bigyan pa ng alalahanin ang kanyang ama at ina. First niya si Dominic sa lahat-lahat at mahirap talagang kalimutan. Dumating pa nga sa point na parang gusto niyang umalis ng bansa para makalimot. Gayunpaman, hindi niya na din tinuloy pa. Ayaw niya din naman iwan ang kanyang mga magulang. Lalo na at tuluyan ang lumipat si Kuya Charles sa bahay kung saan nakatira ngayon ang kanyang asawa na si Francine. Nakahinga lang ng maluwag si Trixie nang matanaw niya na ang gusali ng Sebastian Logistics. Pumapasok siya sa opisina kapag tapos na ang kanyang klase. Advanced training na din niya iyon dahil siya ang susunod na magmamana ng posisyon ng kanyang ama na si Ryder James Sebastian kapag magretiro na ito. Pagsulyap niya sa rearview mirror ng kanyang kotse, wala na ang kanina pang sumusunod sa kanya. Kaagad siyang nakahinga ng maluwag at inisip na baka nagkataon lang ang lahat. Baka hindi naman talaga siya ang sinusundan ng kotse na iyon. Maayos niyang ipinarada ang kanyang kotse sa tabi ng kotse ng kanyang Papa Ryder at nagmamadali ng umakyat patungo sa opisina ng kanyang ama. Bawat nakakasulubong niya ay binabati siya ng may paggalang. Sa bagay, anak siya ng isihi at may-ari ng kumpanya, kaya naman deserve niyang igalang ng lahat. Pagkadaan ni Trixie sa table ng sekretary ng kanyang ama, kaagad siya nitong inisyan at binati. Sinabi din nito na nasa loob ang kanyang ama at may kausap na bisita. Isang matipid na ngiti lang din naman ang naging tugon ni Trixie, at nagmamadali na nitong binuksan ang pintuan ng office ng kanyang daddy at pumasok sa loob. Good afternoon pa. Kaagad na bati niya sa kanyang ama pagkapasok sa loob. Nilapitan niya pa ito at hinalikan sa pisngi. Good afternoon, anak. Mabuti naman at dumating ka. Isa the way, siya si Tito Miguel mo at anak niyang si Cholo. Kakauwi lang nila galing sa Amerika, kaya ngayon lang din kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita-kita ulit sa mahabang panahon, nakangiting pakilala ni Ryder sa anak. Kaagad naman tumayo si Cholo at inilahad ang kanang kamay sa harap ni Trixie. Hindi niya din maiwasan na mapangiti ng maluwang habang titig na titig sa magandang mukha ni Trixie. Nice to meet you, Trixie. Kakabalik lang ng buong pamilya namin dito sa Pilipinas at sana isa ka sa magiging kaibigan ko dito, nakangiti pa nitong wika. Kaagad naman iniabot ni Trixie ang kanyang kamay at nakipag-shake hands. Bah! Don't worry, simula ngayong araw, magkaibigan na tayo, ngiting-ngiti namang sagot ni Trixie. Alam niya sa sarili niya na mabait si Cholo. Kita naman sa hitsura nito. Ang amo ng mga mata nito at mukhang harmless naman. Maganda iyan. Mag-best friend din kami dati ng ama mong si Ryder. Magkasama kami sa lahat ng kalokohan at kasiyahan. Nawalan lang kami ng balita sa isa't isa ng tuluyan na kaming nag-migrate sa Amerika. Nakangiti namang sabat ni Miguel. May naglalarong ngiti sa labi nito habang nakatitig sa anak at kay Trixie.
Ngayon pa lang, umaasa siya na sana magkagustuhan ang dalawa. Kaya nga sila nagpa siyang bumalik ng Pilipinas dahil hindi na maganda ang mga finances nila sa Amerika. Humina din ang kanilang mga negosyo doon at kailangan nila ang tulong ni Ryder Sebastian para muling makabangon. Magandang idea para sa kanya na magkakagustuhan ang mga anak nilang dalawa ng dati niyang best friend. Lalo na ngayon at lalong umarangkada ang yaman ng pamilya, lalo na at naging asawa ng panganay nilang anak ang isang De La Fuente. Maano lang ba naman na dumikit sila sa mga ito para muling makabangon sa krisis na nararanasan nila ngayon, di ba? Naging magaan naman ang pakikitungo sa isa't isa nila Trixie at Cholo. Parang matagal na silang magkakilala habang nag-uusap. Tito, ayos lang po ba kung yayain ko po muna si Trixie sa labas? I mean, gusto ko pa po kasi siyang makilala at baka may importante pa po kayong pag-uusapan ni Daddy. Maya-maya paalam ni Cholo kay Ryder para maisama ang anak nito na si Trixie sa labas. Nangiting tumango naman si Ryder, kaya naman masaya ang dalawa. Na naglakad palabas ng opisina. Sa isang coffee shop sila dinala. Kaagad silang umorder na maiinom at naupo sa isa sa mga bakanting lamesa. Alam mo bang matagal na kitang nakikita ang mga larawan mo sa social media, kaagad na sambit ni Cholo kay Trixie pagkaupo pa lang nila. Talaga? Paano? Nagtataka namang tanong ni Trixie. Kahit naman nasa malayo kami, magkakaibigan pa rin ang mga pamilya natin. Nakikita ko sa social accounts ng mama mo na friend naman ng mommy ko, sagot nito. Hindi maiwasang mapangiti si Trixie. Simula kasi nang naging broken-hearted siya, wala na siyang time sa social media. Dahil iyon kay Dominic. Nawalan siya ng gana sa lahat. Never din siyang nag-entertain ng mga manliligaw. Masyado na kasi siyang trauma sa pagkabigong naranasan niya kay Dominic. Akmang sasagot pa sana si Trixie sa sinabi ni Cholo nang maramdaman niya nang may kung sinong biglang humawak sa braso niya. Gulat siyang napatingala at kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat ng sumalubong sa mga mata niya si Dominic. Nanggagalit ang mga titig nito at habang nagliliyab ang matang nakatitig sa kanya na kaagad naman niyang ipinagtaka. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, kaagad na angil ko kay Dominic sabay piksi. Dahilan para mabitawan niya ang braso ko. Galit pa akong napatayo para sana kumprontahin ito pero si Cholo ang pinagtuunan nito ng pansin. Ano ang ginawa mo dito sa coffee shop kasama ang stupid na iyan? Manliligaw mo, sambit ni Dominic habang galit na nakatitig kay Cholo. Kung nakamamatay lang ang galit na titig, baka kanina pa bumulagta si Cholo. Who are you? Bastos ka ah. Bakit mo ba kami ginugulo? Kaagad naman ding sabat ni Cholo. Tumayo pa ito at hinarap si Dominic. Hindi naman nagpatinag si Dominic bagkos hinawakan niya sa kwelyo si Cholo at malakas na itinulak dahilan para muntik na itong mapasubsob sa isang katabing mesa. Lalong nagkaroon ng tensyon sa paligid. Kaagad na bumwelta si Cholo at inundayan ng suntok si Dominic na kaagad naman itong nasalag at mabilis na sinapak sa mukha si Cholo. Sapol ang panga ni Cholo kasabay ng pagkatumba nito sa sahig. Hindi naman ako makapaniwala sa nasaksihan. Sa galawan ng dalawa, alam niyang talo talaga si Cholo. Although, halos magkasing tangkad lang ang dalawa, halata naman na mas matikas si Dominic. Sanay yata ito sa bakbakan. Sa bagay, basagulero nga pala ito kaya sanay manakit at malas ni Cholo dahil ito ang napagbalingan gayon ng pagiging barumbado ni Dominic. Ano ba? Tumigil ka na nga, galit ko namang sigaw kay Dominic nang akmang susugurin pa nito ang nakahandusay ng si Cholo. May balak pa yatang pumatay sa hindi malamang dahilan. Kakaiba talaga ang ugali ng kumag na ito at hindi ko alam kung bakit sa kanya pa ako na in love. Kasumpa-sumpa kasi ang ugali. Hindi yata na disiplina ng maayos noong bata pa. Kaagad ko naman napansin ang paglapit ng ilang staff at security ng coffee shop pero walang ni isa man sa kanila ang umawat. Para din silang naistatwa sa kanilang kinatatayuan. Ano ba ang problema mo? Ganyan ka na ba kabasagulero para bigla na lang manakit ng taong hindi mo kilala, halos pasigaw kong wika kay Dominic. Kitang-kita ko pa rin ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Who is he? Bakit may kasama kang lalaki? Kadate mo? Siya na ba ang ipinalit mo sa akin? Tell me, wika nito na kaagad kong ikinagulat. Ano ba ang sinasabi niya?
Ang huli kong natatandaan, nireject niya ako at bakit siya umaasta ng ganito sa harap ko ngayon na parang mairelasyon kami. Ano ba ang mga pinagsasabi mo at ano ba ang pakialam mo kung may kasama akong lalaki? Inaano ka ba namin para bigla ka nalang manugod at manakit, galit ko namang singhal sa kanya. Aba! Huwag niya ako daan sa galit niyang iyan. Halos 1 taon kaming hindi nagkita tapos aasta siya ngaon sa harap ko na parang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Pagkatapos niya akong i-reject at paiyakin ng halos ilang buwan, may gana siyang magpakita sa akin ngayon at umasta na parang pag-aari niya ako. Hindi naman yata pwede iyon. Nag-uumpisa na nga akong moved on pero all of the sudden, nandito na naman siya. Nag-uumpisa na namang guluhin ang sistema ko. Sumama ka sa akin. Hindi ako papayag na basta ka nalang lumabas at makipagkita sa ibang lalaki. Hindi ako papayag, wika nito at akmang hahawakan na naman ako sa braso pero umiwas ako. Wala siyang karapatan na diktahan ako. Tapos na kami. Wala din kaming relasyon para umakting siya na parang niloko ko siya ngayon. At bakit naman ako sasama sa iyo? Umalis ka na nga dito. Ang kapal din naman ng mukha mo para magpakita pa sa akin, galit kong sagot sa kanya. Kaagad naman naningkit ang mga mata nito palatandaan na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko ngayon. Pero wala na akong pakialam pa. Wala akong time na pakinggan ang mga tantrums ng Dominic na ito. Ang lakas ng sapak niya para bigla na lang magpakita sa harap ko at saktan ang taong wala namang ginawang masama sa akin. Akmang lalapitan ko sana ang nakahandusay na si Cholo nang maramdaman ko ang bilgang paghawak ni Dominic sa baiwang ko at ang pag-angat ko sa impit akong napatili at nagpupumiglas para makawala. Nakakahilo ang ginawa niya dahil nakasampay ako sa kanyang balikat habang nakahawak ito sa baiwang ko at puwetan ko. Diyos ko, ano ba ang nakain ng Dominic na ito at bigla na lang na parang kabuti na sumusulpot at muling manggulo? Hayop ka! Ano ba ang ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako, galit kong bigkas. Parang wala naman itong narinig na mabilis na inihakbang ang mga paa palabas ng coffee shop. Walang nangahas na makialam na kahit na isang customers or staff dahil natakot yata sa mga bodyguards na kasama ni Dominic. Hayop na iyan! Ngayon ko lang muling napatunayan kung gaano kasama ng ugali ng Dominic na ito. Ang lakas ng trip sa buhay. Ang lakas manira ng araw. Ano ba? Bitawan mo nga sabi ako nababaliw ka na ba? Galit kong sigaw habang patuloy sa pagkakawag. Wala na din akong pakialam sa paligid. May mga taong nakakakita sa amin pero wala naman yatang balak tumulong. Kainis talaga. Shut up! Hindi ako papayag na basta ka nalang sumasama sa kung kanino, galit naman na singhal nito sa akin. Lalo naman akong nanggagalaiti sa galit. Sino ba siya para pakialaman ang buhay ko? Walang halaga ang pagsigaw ko dahil wala namang nagtangka na tumulong sa akin. Parang papel lang akong buhat-buhat ni Dominic at ipinasok sa loob ng kanyang kotse. Seryosong-seryoso ang mukha nito at halos nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang galit. Pagkababa nito sa akin sa loob ng kotse, kaagad naman akong sumiksik sa kabilang bahagi ng pintuan, lalo na nang mapansin ko na sumakay na din ito at naupo sa tabi ko. Ano ba ang problema mo? Bakit ka ba nakikialam nang gagalaiti kong sigaw sa kanya? Aba! Kung galit siya, mas galit ako. Naiinis ako sa isiping bigla na lang itong lumitaw sa harap ko at walang ibang pasalubong kundi iskandalo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto niyang iparating at bakit niya ginugulo ang buhay ko. Ayaw ko nang nakikita kang sama sa unggoy na iyon, malamig ang boses na wika nito. Kaagad naman nagsalubong ang kilay ko dahil sa narinig na kataga na lumabas sa bibig niya. Unggoy, inis kong tanong sa kanya. Matalim ako nitong tinitigan bago nagsalita. Bakit? Ano ba ang tingin mo sa kanya? Prince Charming na dapat mong magustuhan, inis na sagot nito sabay halukip-kip. Malabo ba ang mga mata mo? Hindi ka ba marunong mag-appreciate sa looks ng ibang tao? Inis kong sagot sa kanya. Lalong nagkasalubong ang kilay at malakas na napabuntong hininga. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Wala sa bokabularyo ko ang masindak sa isang Dominic de la Fuente. Kakampi ko yata si Francine na asawa ng Kuya Charles ko. Pwede ko siyang isumbong dito kapag may kabulastugan siyang gagawin sa akin.
Parang kapatid na ang turing sa akin ni Francine, at tiyak na malalagot ang Dominic na ito kapag may gagawin siyang masama sa akin. Gwapo si Cholo. Hindi siya mukhang unggoy, inis kong bigkas. Lalong nagdilim ang aura nito na siyang labis na ipinagdiwang ng kalooban ko. Parang ang sarap asarin ng gago. Kung hindi lang masama ang ugali nito, iisipin ko talaga na nagsiselo siya eh. Kaya lang, malabo iyon. May iba na siyang kinahumalingan at ang tingin lang nito sa akin ay isang laruan. Kung hindi lang siguro ako naging anak ng mga Sebastian, baka inalipin na niya ako eh. Kung bakit naman kasi ang hirap abutin ng isang Dominic de la Fuente. Nasa tabi ko na sana siya pero ang hirap niyang angkinin. Sa isiping iyon hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Lalo na nang maalala ko ang mga masasayang sandali na pinagsaluhan naming dawala. Namalayan ko na lang na umusad na ang sasakyan ni Dominic. Kaagad akong nakaramdam ng pagpapanik sa isiping saan niya na naman ako dadalhin. Teka lang itabi mo ang kotse. Bababa na ako, kaagad kong bigkas at hinawakan pa ang pintuan ng kotse at akmang bubuksan pero bigo ako. Naka-lock iyon at gustuhin ko mang lumabas hindi maari lalo na at mabilis din ang takbo ng kotse. Bakit ka bababa? Babalikan mo ang unggoy na iyon, asik nito habang diretso ang tingin sa unahang bahagi ng sasakyan. Parang gusto ko namang magmaktol dahil sa nakuhang sagot mula sa kanya. Napaka-imposible talaga ng taong ito. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa kukute. Bahala na nga siya. Hindi niya naman siguro ako sasaktan. Halos ilang minuto lang naman ang itinakbo ng sasakyan at pumasok sa isang mataas na gusali. Hindi ko maiwasang mapataas ang aking kilay ng tuluyan nang huminto ang kotse at nagmamadaling bumaba si Dominic. Ano kaya ang naisip ng gunggong na ito at dito niya ako dinala? Hindi ko maiwasang bigkas ng tuluyan nang bumukas ang pintuan ng kotse sa gawi ko at kaagad akong hinawakan ni Dominic sa mga kamay at hinila pababa. Wala akong choice kundi ang magpasyanod na lang. Hindi niya naman siguro ako gagawa ng masama nito. Bakit ba dito mo ako dinala? Ano ang gagawin natin dito? Paasik kong tanong sa kanya nang tuluyan na akong makababa ng kotse. Pumiksi pa ako para matanggal ang kamay niya na nakahawak sa kamay ko. Nakakailang maglakad na holding hands kami gayong wala naman kaming relasyon. Hindi pa ako kumakain ng lunch kaya sabayan mo ako. Sagot nito. Muling napataas ang kilay ko. Busog ako. Kung gutom ka, kumain kang mag-isa mo. Maraming oras na ang nasayang sa akin dahil sa walang kwentang bagay na ito, naiinis ko namang sagot sa kanya. Natigilan naman ito at mataman akong tinitigan. Nasayang. Hindi ba pwedeng maging thankful ka na lang dahil inimbitahan kitang kumain ngayon sa labas? Sagot nito. Kaagad naman akong napaismid. Hindi ko kasi talaga naalala na in-invite niya ako. Ang naalala ko sa pilitan niya akong isinama pagkatapos niyang bugbugin si Cholo. Ang lakas talaga ng tupak ng Dominic na ito. Don't worry, pagkatapos nating kumain ng lunch, ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa mansion. Samahan mo lang ako ngayon dahil malungkot kumain ng mag-isa, maya ay mahinahon nitong bigkas. Muli akong napatitig dito at kita ko ang lungkot na nakalarawan sa mga mata nito habang diretso lang ang tingin. Fine. Pero after this, pwede bang huwag ka nang makialam sa buhay ko? Walang dahilan para lumapit-lapit ka sa akin, Dominic, sagot ko naman. Wala akong nakuhang sagot mula dito habang seryoso ang mukha na naglakad hanggang sa makapasok kami sa isang restaurant. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa akin nang makaupo na kami. Tinitigan ko muna ang menu bago ito sinagot. Chicken Caesar salad lang, maiksi kong sagot tinitigan lang ako ni Dominic bago umiling. Kaya pala ang payat mo dahil hindi ka nagkakakain eh. Bigkas nito sabay baling sa waiter at sinabi ang kanyang order. Hindi ko na din pinansin pa ang mga pasaring niya at tahimik ko na lang na iginala ang tingin sa paligid. Well, tell me, kumusta ang pag-aaral mo? Maya-maya tanong nito. Pigil ko naman ang sarili ko na pagtaasan ito ng kilay. Napaka-nonsense kasi ng tanong niya. Ayos naman, walang gana kong sagot. Muling nagsalubong ang kilay nito habang titig na titig sa akin. Galit ka ba? Ayaw mo akong makasama? May iba ka na bang gusto? Sunod-sunod na tanong nito sa akin na labis kong ikinagulat. Ano bang klaseng tanong iyan? May magagawa ba ako kung ayaw kitang kasama? Lahat naman ng gusto mo, nasusunod, di ba?
Lahat naman nakukuha mo sa dahas, walang preno kong sagot sa kanya. Kaagad kong napansin ang pagkuyom ng kamao nito, palatandaan na tinamaan siya sa naging sagot sa kanya. Imbes na masindak sa naging reaksyon niya ngayon, inisihan ko lang ito. Ngayon ko lang na-realize, ang sarap pala pingkunin ng isang Dominic de la Fuente. Ang bilis kasi magbago ng mood niya eh. Heto pa. Kumain ka pa, wika ni Dominic kasabay ng paglalagay nito ng iba't ibang putahe ng pagkain sa pinggan ko. Ang kaninang salad lang sanang balak kong kainin dahil diet ako ay hindi natupad. Lamon na kasi ang ginagawa ko ngayon sa dami ng in-order ni Dominic. Bakit ba kasi ang dami mong in-order na pagkain, tapos hindi mo naman pala kayang ubusin? Naiinis kong wika sa kanya. Nakailang subo pa lang siya habang tinatambakan niya ng pagkain ang pinggan ko. Sayang din naman kasi kung hindi ko kakainin ang mga iyon. Anak ako ng isang Sebastian pero lumaki ako sa mahirap na pamilya. Nakatatak na sa isip ko na huwag magsayang ng pagkain, kaya kahit nagda-diet ako ngayon, pinipilit ko pa rin ubusin ang mga pagkain na nasa pinggan ko. Nangangayayat ka na, kaya dapat lang kumain ka ng marami. Isa pa, wala bang pagkain sa inyo? Naghihikahos ba kayo at hirap na kayong makabili ng mga pagkain? Sagot naman ito. Kaagad ko naman itong pinanlakihan ng mga mata. Anong sinasabi niyang naghihikahos kami? Malabo iyon dahil ayon kay Papa Ryder, tumataas ang revenue namin sa mga nakalipas na mga buwan. Isa pa, anong sinasabi niyang nangangayayat ako? Hindi niya na ba alam na pinaghirapan kong abutin ang figure ko ngayon? Tuwing umaga ako nagja-jogging at may sariling give-it ang mansion na pwede ko ding gamitin anytime na gusto ko. Ayaw ko nang kumain. Busog na ako, napipikon kong wika sa kanya at binitiwan ko na ang hawak kong kutsara at tinidor. Feeling ko kasi talaga pinagtitiripan ako nitong si Dominic eh. Wala siguro itong magawa sa buhay kaya ako ngayon ang didiskitahan niya. Hindi naman ito umimik at itinoon ang atensyon sa pagkain. Hinayaan ko na lang at kinuha ko ang cellphone ko sa bag ko at inabala ko ang sarili ko sa browse ng social media account ko. Baka kapag pansinin ko pa itong si Dominic, baka lalo pang masira ang araw ko. May balak ka pa bang puntahan after this? Narinig kong tanong niya sa akin, kaya natigilan ako at muling napatitig dito. Mukhang tapos na itong kumain dahil nakasandal na ito sa upuan at seryosong nakatitig sa akin. Babalik ako ng office. Maraming trabaho ang naghihintay sa akin at kung tapos ka ng kumain, aalis na ako. Sagot ko at akmang tatayo na sana ako nang kaagad ako nitong hawakan sa aking kamay at seryoso akong tinitigan. Bakit ka babalik doon? Makikipagkita ka pa rin ba sa unggoy na iyon? Sagot nito, kaagad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin kaya kaagad akong napapiksi. Ano ba ang ginawa ni Cholo at bakit galit na galit ka sa kanya? Naiinis kong tanong. Napaka-weird talaga ng taong ito. Lahat na lang sa kanya, ginagawa ng issue. Kailan pa kayo nagdi-date at sino ang nagbigay ng karapatan sa iyo na pwede ka nang makipagkita sa ibang mga lalaki? Tanong nito na muiling nagpawindang sa kokote ko. Ano ba talaga ang gusto niyang palabasin? Bakit ba siya nakikialam sa buhay ko? Dominic, pwede ba? Tigilan mo na iyang kakatanong mo. Hindi tayo magkakaano-ano para makialam ka sa buhay ko, sagot ko sa kanya. Nakakapika na kasi talaga. Masyado na siyang pakialamero. Mabuti na lang at hindi na ito umimik pa pero matalim na itong nakatitig sa akin. Muli akong napabuntong hininga. Paano ba kami magkakaintindihan ng kumag na ito kung dinadaan niya ako sa mga ganitong titig niya? Feeling ko talaga, walang patutunguhan ang pag-uusap namin na ito eh. Sinasayang niya lang ang oras ko. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Salamat sa lunch treat mo, wika ko at mabilis na tumayo at nagmamadaling naglakad palabas ng restaurant. Tinatawag niya pa ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinansin pa. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito dahil kanina ko pa hindi matatagalan ang presensya ni Dominic. Sa kakamadali ko, aksidente kong nasagi ang isang babae na papasok din sa loob ng restaurant. Kung hindi ako nagkakamali, halos kasing edad ko lang ito kaya kaagad akong humingi ng dispensa dahil feeling ko kasalanan ko dahil hindi ko siya napansin. Nahulog din kasi ang hawak niyang paper bag na may tatak ng isang luxury brand kaya kaagad ko itong pinulot at iniabot sa kanya. Nagulat pa ako dahil pahablot niya kinuha iyon habang galit na nakatitig sa akin. Naku, sorry talaga miss.
Hindi ko sinasadya, nagpapakumbaba kong wika sa kanya at akmang aalis na ako nang marinig ko ang sinabi nito. Bakit ba ang daming tanga ang nagkalat dito sa mundo? Sambit nito at feeling ko talaga ako ang pinatatamaan niya. Kaagad naman nagpanting ang tainga ko at hinarap ito. Hindi kami magkakilala at wala siyang karapatan nang sabihan niyang tanga ako. Miss, nagsorry na ako at hindi ko sinasadya na magkabanggaan tayo. Wika ko at pilit pa rin na. Nagpakahinahon. Masama akong tinitigan at pinagtaasan ng kilay. Saan bang lupalop ng mundo galing ang babaeng ito at napakasama ng ugali? Anong hindi sinasadya? Hindi mo ba alam kung magkano ang presyo nitong hawak ko? Sagot nito at itinaas pa ang hawak niyang paper bag. Pigil ko naman ang sarili kong agawin iyon at ihampas sa pagmumukha niya. Hindi ako basagulerong tao at hindi ako ganoon ka-cheap para pumatol sa isang walang modo na tao. Ano ba kasi ang gusto mong mangyari? Wala naman sigurong nasira sa hawak mo na iyan para magalit ka ng ganyan, di ba? Busy akong taon at wala akong time na makinig sa mga tantrums mo, miss. Sagot ko at nagmamadali na itong tinalikuran. Heist, bakit ganito? Feeling ko napapaligiran ako ng mga taong kasing ugali ni Dominic. Bago ko pa naihakbang ang aking mga paa ay naramdaman ko pa ang paghila nito sa buhok ko. Masakit iyon kaya hindi ko maiwasan na mapahiyaw. Walang hiya, naghahanap talaga siguro ng away ang babaeng ito. Gusto talaga niya sigurong subukan kung hanggang saan ang pasensya ko. Bago pa ako nakabuelta, napansin ko na ang paglapit ni Dominic. Nag-aalab sa galit ang mga mata nito at mabilis na hinablot ang kamay ng malditang babae na nakahawak pa rin sa buhok ko at malakas itong itinulak. Shit! Pati babae pinapatulan. Wala talagang modo itong si Dominic. Napakabastos at hindi man lang nag-isip na posible niyang masaktan ang babaeng itinulak niya. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ng mataray na babae pagkatapos nitong mapaupo at muling nabitawan ang paper bag na hawak. Dom naman, ano ang ginagawa mo? Ako ito, si Michelle, ang girlfriend mo. Mas kakampihan mo pa ba ang babaeng iyan kumpara sa akin? Wika pa ng malditang babae na nagpayanig sa buo kong pagkatao. Siya ang napapabalitang girlfriend ni Dominic? Kaya pala magkapareho sila ng ugali. Parehong toxic ang takbo ng utak. Hindi naman ito sinagot ni Dominic at imbes na tulungan nito ang kanyang girlfriend na makatayo, pinulot niya ang paper bag at sinpat ng tingin. Sa harap naming lahat pinunit nito ang paper bag at kaagad na tumampad sa mga mata naming lahat ang isang luxury bag. Pinagdiskitahan niya iyon at pilit na sinisira. Malakas si Dominic kaya sisiw lang sa kanya ang magsira ng gamit na hindi kanya. Hindi ko tuloy maiwasan na maawa sa bag nang mapansin ko luray-luray itong binitiwan ni Dominic. Hindi na mapakinabangan at mukhang sa basurahan ang kahahantungan ng mamahaling gamit. Pati ako natulala tuloy dahil sa kanyang ginawa sa matalang si Michelle na girlfriend nito ay napaiyak na lang. Kahit paano nakaramdam din ako ng panghihinayang. Alam kong hindi basta-basta ang presyo ng bag na iyon at kung sirain ni Dominic parang wala lang sa kanya. Baliw talaga. Bakit mo iyon ginawa? Hindi ka ba nanghihinayang? Isa pa, girlfriend mo siya diba? Hindi ko maiwasang bigkas. Gusto ko lang naman ng confirmation kung girlfriend niya ba talaga si Michelle. Baka mamaya assuming lang ang babaeng ito. Let's go! Mga tauhan ko na ang bahala sa kanya. Imbes na sagutin ang tanong ko, mabilis akong hinila ni Dominic paalis. Nagtataka naman akong napalingon sa babae habang dahan-dahan na tumayo at kaagad yumakap sa likod ni Dominic. Dominic, ano ba? Fiance mo ako diba? Bakit mo ginagawa sa akin ito? Wika nito sabay iyak. Naguguluhan naman akong hinila ang kamay ni Dominic na nakahawak pa rin sa kamay ko. Ano ito? Gagawin pa akong third party sa relasyon nilang dalawa? Teka lang, fiance mo tapos nilalandi mo ako, hindi ko maiwasang tanong. Alam kong masyado nang makapal ang mukha ko para bigkasin ang katagang iyon pero gusto ko kasing pagtakpan ang biglang pagkirot ng puso ko. Mahirap kaya tangapin na ang lalaking matagal mo nang minahal ay may iba na pala. Parang gusto ko tuloy gumanti sa babaeng ito. Makaganti man lang ng kahit kaunti sa selos na nararamdaman ng puso ko ngayon. Haisek, ito ang mahirap eh. Wala. Kaming label ni Dominic noon pero para akong tanga na patuloy na ibinibigay ang sarili ko sa kanya. Mabuti na lang at naka-moved on na yata ang katawang lupa ko at hindi ko na hinahanap-hanap pa ang mga pagniniig na nangyari sa aming dalawa.
No. She is not my fiance. Para namang hindi mo pa ako kilala, sagot naman ni Dominic at mabilis na kumalas sa pagkakayakap ni Michelle. Tinitigan niya pa iyon ng masama kaya napaatras ang kaawa-awang si Michelle. Bakas na sa mga mata nito ang takot. Hindi ko naman maiwasan na nagpataas ng kilay ko. Huwag niyang sabihin na matutulad din ang kapalaran ng malditang babae sa kapalaran ko. Na pagkatapos pagsawaan nitong si Dominic, basta na lang itatapon na parang basura. Heist, kailan kaya magbabago ang lalaking ito? Kung hindi ako nagkamali, halos magkasing edad lang sila ni Kuya Charles, pero wala pa yatang balak lumagay sa tahimik. Masyadong mapaglaro sa mga pusong marupok na kagaya ko. Eh di wow! Walang kayo pero halos maglupasay na siya sa kakaiyak, wika ko at mabilis na itong tinalikuran. Masyadong madrama ang buhay. Hangat maari ayaw ko nang magkaroon pa ng kaugnayan kay Dominic. Masakit pa rin pero masasanay na din siguro ako. Hindi kami para sa isa't isa at malabong maging kami. Tama na ang minsang pakikipaglaro sa kanya. Magpo-focus na lang muna ako sa pag-aaral ko at mula bukas, tatanggap na ako ng suitor. Para naman maka-moved on na ako ng tuluyan. Mabilis akong naglakad palabas ng hotel. Tinahak ko ang daan kung saan pwedeng mag-abang ng taxi. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis lalo na at tirik na tirik ang araw. Katanghali ang tapat pala at kung hindi sana dahil sa Dominic na ito, hindi sana ako magtitiis sa sobrang init ng panahon ngayon. Muling sumagi sa isip ko ang nangyari kani-kanina lang. Kumusta na kaya si Cholo? Sana lang hindi ito napuruhan sa natangap niyang sapak kanina kay Dominic. Pati ito, hindi nakaligtas sa pagiging salbahe ni Dominic. Kawawa naman dahil mukhang mabait naman si Cholo at kung hindi lang siguro pag-aari ni Dominic ang puso ko baka nagka-crush na ako doon. Gwapo din naman kasi at matipuno. Isa pa, anak siya ng best friend ni Papa Ryder. Sayang nga lang dahil naunang dumating si Dominic sa buhay ko, kaya hindi pa talaga ako ready para magmahal ulit. Saktong nakarating na ako sa lugar kung saan mag-aabang ng taxi nang may biglang humitong sasakyan sa harap ko. Malakas akong napabutong hininga nang mula sa loob ng kotse, lumabas si Dominic at diretsyong naglakad palapit sa akin. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo, walang gana nitong wika. Pinagtaasan ko lang ito ng kilay sabay halukip-kip. No need. Huwag ka nang mag-abala pa. Kaya kong bumalik ng opisina ng mag-isa, sagot ko naman sabay iwas ng tingin dito. Hindi ko pa mapigilang mapangiti nang may parating na taxi kaya kaagad kong inuunat ang aking kamay para parahin ito. Taxi! I said, ihahatid na kita, muling wika ni Dominic. Inirapan ko lang ito at nagmamadali nang naglakad palapit sa nakahintong taxi. Manigas siya pero wala na akong balak pang sumama sa Dominic na ito. Mula ngayon, dodoblehin ko ang depensa ko. Para maiwasan ito. Anino pa lang nito, dapat ko nang iwasan. Makakahinga na sana ako ng maluwag dahil nabuksan ko na ang pintuan ng taxi, pero kaagad naman akong hinatak ni Dominic. Hindi ko tuloy maiwasan na impit na mapatili dahil sa pagkagulat. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Bakit ba napaka-toxic at napaka-pakialamero mo? Galit kong wika sa kanya sabay hila sa braso ko na hawak nito. Ninisihan lang ako nito at binalingan ang taxi driver. Hindi sasakay si Mrs. kaya umalis ka na, wika pa nito sabay hila sa akin papunta sa kotse nito. Gustuhin ko mang magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. Kaagad naman binuksan ng isa sa mga bodyguard niya ang pintuan ng kotse kaya mabilis akong naipasok ni Dominic. Gustuhin ko mang magwala pero wala nang saysay dahil mabilis na din itong pumasok sa loob at isinara ang pintuan ng kotse. Ano ba ang problema mo? Bakit ba dinadaan mo sa sapilitan ang lahat? Hindi mo ba na-feel na ayaw ko sumama sa iyo? Na ayaw na kitang makita habang buhay, galit kong wika dito. Pinanlakihan ko pa ito ng mata para ipakita sa kanya na galit talaga ako. I don't know. Maybe because I like you. Hindi ka mawala-wala sa isip ko at kahit na ibang babae ang kaniig ko, ikaw pa din ang hinahanap-hanap ng katawan ko, diretsahan itong sagot. Nanlalaki naman ang mga matang napatitig ako dito, lalo na ng unting bumaba ang mukha nito sa mukha ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking sariling laway at kaagad kong tinakpan ang mukha ko gamit ng dalawa kong palad. Teka lang. Hindi naman pwedeng you like me lang no?
Saka pwede ba tantanan mo na ako, Dominic, ha? Nananahimik ako at kahit na ilang beses mo nang naangkin ang kagandahan ko, hindi ikaw ang tipo kong lalaki, diretsahan kong wika sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung maapakan ko man ang pride niya. Ang importante sa akin ngayon ay masabi ko sa kanya kung ano ang nilalalaman ng isipan ko. Kakausapin ko sila tita at tito. I want to marry you, sagot nito na nagpayanig sa buo kong pagkatao. Sinundot-sundot ko pa nga ang butas ng tainga ko para masiguro kung tama ba ang narinig ko mula sa kanya. Baka mamaya pinaglalaruan lang pala ako ng pandinig ko at dahil sa matinding pakagusto sa kanya, kung ano-ano na tuloy ang naiimagine ko. Ha? Anong sabi mo? Pakitagalog nga, sambit ko naman. Tumaas naman ang kabilang sulok ng labi nito at ibinaling ang atensyon sa driver. Sa Sebastian Mansion tayo, utos pa nito sa driver na kaagad naman tumalima. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig kay Dominic. Ano ba ang gusto mong palabasin? Dominic ha, busy akong tao at wala akong panahon para makipagbiruan sa iyo. Naiinis kong sita dito. Ninisihan lang ako nito at itinoon ang tingin sa labas ng bintana. Parang gusto ko naman mag-alburuto dahil sa sobrang inis. Sigurista ako, Trixie. Alam kong may balak kang ligawan ng unggoy na iyon kaya unahan na kita. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Pag-aari na kita kaya huwag na huwag kang magtangka na magpaligaw sa iba dahil alam mo naman siguro kung paano ako magalit, diba? Wika nito sa akin. Talaga lang ha? Kaya ba niya binugbog si Cholo dahil nagsiselos siya? Ngayon ko lang naisip, hindi kaya si Dominic ang palaging sumusunod sa akin? Hindi kaya may gusto siya sa akin at nagsiselos siya tuwing may lalaking aali-aligid sa akin? Sa isiping iyon hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa. Kung talagang mahal niya din ako na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo. Pero kahit na iyon ang tumatakbo sa isipan ko, hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pag-aalinlangan. Unpredictable ng ugali ng Dominic na ito. Parang ang bilis lang din niyang magdesisyon ng mga bagay na hindi man isinaalang-alang kung ano ang gusto ng taong gusto niyang kontrolin. Actually, noon pa man gusto na kitang pakasalan. Kaya lang masyadong naging abala ako at ngayong may free time na tayo, ito na din siguro ang chance nating dalawa para ituloy kung ano man ang naumpisahan nating dalawa noon, muling wika nito. Bakit ako? Huwag mong sabihin na mahal mo ako kaya gusto mo akong pakasalan, sagot ko naman. Umaasa ako na marinig sa mismong bibig niya kung ano ba talaga ang status ko sa puso niya. Kung talagang may nararamdaman din siya sa akin, hindi talaga ako magpapakipot ngayon. Papayag ako na maikasal kaagad sa kanya kahit bukas na bukas din. Kailangan pa ba iyon? Trixie, hindi kailangan ang pagmamahal na binabanggit mo para maging masaya tayo sa isa't isa. Sapat na sa akin na magkasundo tayong dalawa at i-enjoy ang presensya ng bawat isa. Magpakasal tayo at tuparin mo ang sinabi mo sa akin noon na bibigyan mo ako ng anak, sagot nito na kaagad na nagpakuyom ng aking kamao. Masakit sa akin ang mga naririnig kong kataga mula sa kanyang bibig pero pilit kong itinatago sa kanya iyon. Baka mamaya, pagtatawanan niya ako kapag nakikita niyang nasasaktan ako. Mukhang bumabalik na naman kami sa dating issue. Mukhang wala nga talagang nararamdaman na kahit nakatiting na pag-ibig sa akin si Dominic at isang parausan lang ang tingin nito sa akin. Pwes, hindi ako papayag. Ayaw ko sa isang relasyon na walang pagmamahal na involved, seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad naman sumeryoso ang mukha nito sabay ngisi. Hindi ka makakahindi sa akin, Trixie. Alam mo naman siguro na hindi ako tumatagap ng pagkabigo, diba? Nakukuha ko ang nais ko sa isang pitik lang. Seryosong sagot niya at kaagad akong hinawakan sa aking baba kasabay ng pagbaba ng labi nito patungo sa labi ko. Marupok na kung marupok pero hindi ko maiwasang maipikit ang aking mga mata nang sumayad ang labi niya sa labi ko. Ang init ang ng kanyang hininga na dumadampi sa pisngi ko at ang tamis ng labi niya na kaagad na nagpawala sa aking huwisyo. Para akong idinuduyan sa alapaap at kaagad kong pinagsalikop ang braso ko sa lig niya. Aminado ako na sobrang na-miss ko ang ganitong kaganapan sa aming dalawa. Bigla akong nawala sa sarili ko at naramdaman ko na lang na nakikipagpalitan na pala ako ng laway sa kanya. Fuck! Let's go somewhere. Mamaya na tayo pupunta sa bahay nyo. Narinig ko pang bigkas ni Dominic nang iniwan nito ang labi ko.
Binalingan ang driver at may sinabi itong lugar kung saan kami pupunta bago nito ibinalik ang buong atensyon sa akin. Let's wait, hindi pwede dito sa Cots. Ayaw kitang angkinin kapag may ibang taong nanonood sa atin. Wika pa nito at gamit ng kanyang daliri, hinaplos nito ang labi ko. Pilit din akong pinapakandong sa kanya, kaya kaagad akong tumalima. Gusto ko din kasing maramdaman ang init ng yakap niya. Kahit ngayon lang,